Madalas po talagang binibiktima ng name dropping ang matataas na opisyal ng gobyerno, ayon po yan kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero sa niluluto niyang independent commission, wala raw siyang sasantuhin sa investigasyon. Nasa frontline na balitang yan, Maricel Halili. Naging matunog ang mga pangalan ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong at maging ni dating PNP Chief General Nicolas Torre III na posible raw na maging parte ng binubuong Independent Commission na tututok sa mga maanomalyang flood control project sa bansa. Pero mismong si Pangulong Marcos na ang nagsabi, walang politiko na magiging miyembro ng Independent Commission. Baso raw kasi sa impormasyong natanggap nila, mukhang nagsimula ang ganitong kalakaran noon pang 2003. This is an investigative commission. So they are not there to actually mete out punishment to whoever. They are there to find out the facts. Kung ano ang findings nila, dadalhin ngayon nila sa DOJ, dadalhin nila sa Ombudsman, o kung saan. At kung hindi pa sila mag-appear, hindi pa sila sumagot doon sa akusasyon sa kanila o hindi sila nag-appear para mag-testify, doon sila makukontempt. Kasama sa mga iimbestigahan ang mga mambabatas na tinukoy ng kontraktor na si Curly Discaya. Kabilang na ang pag-link nito sa mismong pinsan ng Pangulo na si House Speaker Martin Romualdez. Pero sabi ng Pangulo, madalas na biktima ng name dropping ang mga matataas na opisyal ng pamahalaan. Sa kabila nito, mahalagang masiyasat pa rin ang pagkakadawit ng mga pinangalanan. Alam naman ninyo yan, name drop lahat, pagpapakuha ng picture. Tapos sasabihin, tingnan mo, malapit kami. Sa isang araw, 1,000 yung nagpapapicture sa akin. So lahat yung 1,000 na yun, malapit sa akin. Di ba? So people have to be more careful. At huwag silang masyadong gullible. Di totoo. Kung sabi-sabi lang, haka-haka lang, we will also show that. Ang tanong, handa ba ang Pangulo na bigyang proteksyon ng mga diskaya? If there is a recognized threat, then of course we'll protect them. Not because they're making allegations, not because they are a part of the investigation, but because they're Filipinos. Dahil sa mga isyu ng anomalya, tinanggal na sa 2026 proposed national budget ang 275 billion pesos na pondo para sa flood control projects. Paliwanag ng Pangulo, 350 billion pesos ang pondo para rito ngayong 2025. Kaya walang dahilan para dagdagan pa ang pondo kung madidelay ang proyekto at aabot sa susunod na taon. Habang ang dapat na pondo ng flood control para sa 2026 ay pwede namang ilagay sa health o education sectors. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.